Cited in contempt ng Senado ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales at ex-NAPOLCOM staff na si Eric Santiago alias Picoy. Kumbinsido ang Senate panel na kapwa nagsisinungaling ang dalawa ukol sa isyu ng PIDEA leaks. Nagbabalik para sa balitang A to Z na yan, si Ian Maghanon. As Chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Galit na pinasight in contempt ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales sa PIDEA leaks hearing sa Senado, Lunes, May 20. Kumbinsido ang Senate panel na nagsisinungaling si Morales. Kabilang rito ang aplikasyon ni Morales sa PIDEA kung saan itinanggi niya ang pagkakatanggap ng dishonorable discharge mula sa Philippine National Police, taliwas sa ebidensyang nakalap ng mataas na kapulungan. Is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Bukod kay Morales, una ring ipinasight in contempt ang dating National Police Commission staff na si Eric Santiago alias Picoy dahil rin sa pagsisinungaling umano ukol sa pagsagot sa investigasyon ng CCTV footage. Si Picoy Santiago ang itinuturong nagbanta kay Morales na kung ayaw nitong mamatay ay huwag ikanta si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa umano'y illegal na droga. Niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis, hindi ka nga naging PIDEA. Na Polcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka magbigay ng expert opinion sa amin? This committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording. Samantala, dumalo naman sa hearing si former Executive Secretary Paquito Ochoa. Itinanggi ni Ochoa ang alegasyon ni Morales na siya ang nag-utos na ihinto ang anti-drug surveillance sa isang condo unit sa Makati City noong 2012 kung saan gumagamit umano ng droga ang aktres na si Maricel Soriano at nooy senador na si Marcos Jr. I don't even know him and I met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Isang James Kumar naman ang sinasabing may kinalaman rin ukol sa pagbabanta kay Morales na wag kumanta. Kasalukuyang nakakonfine sa ospital si Kumar dahil sa stroke at sakit sa baga. Pero panandalian siyang nakadalo sa pagdinig via Zoom upang itanggi ang mga alegasyon. Gusto ko lang din matapos na dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Pansamantalang sinuspindi ni De La Rosa ang hearing habang ipiniit naman sa Senate Detention Center si Morales. Posible namang magkaroon pa ng kasunod na pagdinig ang komite sa oras na makalabas ng ospital si Kumar. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.